ito po ang name, Shogetsu Punting Station. So if ever kapag pupunta kayo dito ng Sakura season, yan, we're here finally! 1 hour early siya nagsasara. Ito yung second punta natin ng mga tower. Ang dami yan. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon sa video na to tayo ay pupunta sa Yanagawa area and if ever kung hindi nyo alam kung ano ang possible na magawa doon sa Yanagawa, doon po natin magagawa yung kung saan famous na kapag kunyari kayo ay nagso-social media, nagti-TikTok, nag-YouTube or nakakapanood pa man ng video sa kahit ang platform is yung merong boat na dumadaan sa ilalim ng mismong parang mini bridge tapos merong nagsasagawa na kung saan kumakanta yun tapos yung tipong kunyari ito, tatalon na ganyan doon sa mismong bridge, yung mismong nagsasagwa, tapos tatalon sa inyo ulit doon sa mismong boat, ganong level. So ngayon, medyo malayo siya, pero okay lang, parang 1 hour train lang naman yon. And isa yun sa bucket list ko talaga dito sa Japan, kasi gusto ko ding ma-experience yun. Kaya ngayon sasama ko kayo doon, and pupuntahan natin yon dahil dali lang puntahan no. Pero syempre dahil kalalabas lang natin sa ating hotel is kakain na muna tayo ng ating breakfast. Actually, pinag-iisipan ko kung magmamatsuya ako o Gyukatsu Motomura or Sukiya or Yoshinoya, ganyan level. Pero kasi ang mahal ng Gyukatsu. So parang ang iniisip ko kung ano na lang ang pinakamalapit sa Matsuya, Yakiniku Like saka sa Yoshinoya. Yan, so nakapag-research tayo, mayroong malapit na Matsuya doon sa sasakyan nating train station. Doon na lang tayo. Nung dumating tayo dito noong November 2, alam nyo, papalamig siya na papalamig. Ngayon, medyo lamig-lamig na, ganun ang level. Nung una kasi parang hindi pa ganun kagano kalamig eh. Pero ngayon okay na. Gusto ko lang i-share sa inyo, date check ngayon po ay November 5, 2024. Malamig dito sa Japan. Plus take note, kung malamig dito sa Fukuoka, mas malamig sa side ng Tokyo, lalo na sa Sapporo. Wait lang, so tignan nyo magkatabi yung Gyukatsu tapos Matsuya. So torn between the two ako. Una nating madadaanan yung Gyukatsu, check muna natin. Grabe no, napaka-undecided kong masyado kung ano dun sa mga inyong kakainan natin. Kasi alam nyo, nagbago yung mismong parang stomach ko. What do you call this? Yung tipong cravings ko. Dahil guys, dito kasi sa Fukuoka, pagka nagpunta kayo dito, is puro ramen yung kakainin nyo. So parang nasuya ako sa ramen ng slight, ganyang level, dahil ang sarap-sarap talaga. Tapos kakain pa tayo ng ramen na isa pa, which is yung Ichiran, bago tayo umuwi, ganyang level. So, iniisip ko, wag muna ako mag-ramen. Tignan nyo, merong Apple Store din dito. Pero again, hindi tayo pupunta dyan. Ayan, ito na iskinita ng merong Gyukatsu Motomura. Sana walang pila. Ayan, yung Gyukatsu Motomura. Let's check. Walang gaanong pila. So ngayon ang ating orderin lang is itong 1 cutlet. Matuto na tayo. Noong nakaraan kasi ang in-order natin yung 2 cutlet. So ang presyo ng order natin ay 2,530. Ayan, ay ba't ito mas mura? Let's check. Okay, so nakapasok na tayo ngayon and time check. It's already 11:01 AM and kaya tayo nakapasok. Madaming upuan dito sa loob. Then pang 11 tayo sa pila. Ayan. So, first batch agad tayo. Kasi super daming chairs. Ganyan. Tapos meron mga chairs dito na good for solo traveler. Ganyan. So, ito. Meron tayong isang space dito. And ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Makikita nyo may chopsticks. Meron siyang sauce. Meron dito salt. Meron dyan tissue. May water. Tapos ito yung ihawan. Diba? Tapos yan yung space natin. Alam nyo, ang in-order ko na is yung medium na 2,600 yen siya. Since andito na rin naman tayo. And share ko lang sa inyo, since for sure naman, aabangan nyo din yung mga susunod nating mga travel series. Sa susunod na Japan trip natin, hindi na tayo mag-Gyukatsu Motomura muna. Kasi nag-Gyukatsu na tayo ngayon eh. Kasi after dito sa Fukuoka, uuwi lang tayo. Meron lang tayong pupuntahang isang country with our friends. Then babalik ulit tayo ng Japan. Ganun lang kabilis. Like parang next week, nasa Japan ulit tayo. Ganung level. And ang pupuntahan naman natin nung kasing area is area ng Kyoto. Yun, Kyoto naman na area ang ating focusan there. Tapos, konting Osaka. Ganun. Okay, at least ngayon ini-spoil ko na kayo para meron kayong ma-expect na may upcoming Japan trip pa rin tayo after nitong Fukuoka trip natin. Then, yung mga susunod doon, surprise na yun. Okay? So, let's eat na. Thank you. Ayan ang ating food. Look. Tapos, dito natin siya iihawin. Dito. As you can see, medyo maliit na serving lang siya, but it's okay. Kasya na sa atin yun. Breakfast pa lang naman, diba? Tapos, ayun yung drinks. Ito, let's go. So, ihawin na natin to. Ang ating first one.
Maglagay tayo ng 2. Yay! Tatlohin na pala natin para mabilis. So, kumain na tayo. Tikman na natin. Lambot. Sarap. Naubos natin siya. Isa na lang yung natitira, yung parang pinaka mga side dish na lang. Okay? So, let's cheers to that. Pagka dito kakain, walang water dito tea siya. Though masarap naman. Nakapagpa-refill ako ng rice. Libre. Tapos tatanungin kayo kung small, medium, or large. Siyempre, para masulit natin, ano sinabi ko? Large! Okay, so dito ngayon tayo sa Nishitetsu Tenjin Station, or yung sinakyan natin kahapon, or doon sa previous vlog na kung saan nagpunta tayo sa Tosu. At dito tayo sasakay kasi same train line lang din siya going there sa Yanagawa. Let's go! Busog ako dun sa kinain natin sa Gyukatsu Motomura. Grabe, ang bigat sa tiyan. Nasakay tayo dyan sa Nishitetsu Fukuoka Tenjin. Ititinaan na natin kahapon, diba? At least, alam na natin! Beno, kabisado na natin tong Fukuoka. Sa mga nagtatanong, meron po ditong ganito. Mga locker, okay? So if ever, 400 yen yung ganyang maliit. Kasya dyan yung kahit mga backpack na siguro. Tapos ito, medium size, 600 yen naman siya. Then, ito, 800 yen yung ganito. Tapos ito, pang XL size na maleta is 1.2. Kaya lang, parang yung 3 slot, puno na agad. Kasi syempre, yung mga tao, yan ang kukunin. Dito na ngayon tayo. Check natin kung saan tayo sasakay papuntang Omuta. Omuta. Ayan, Omuta. 12:30. Okay. Track number 3 siya So, yun. Omuta dito. Yes. Hindi tayo nagmamadali. Ayan na, be mindful. Tignan nyo, yung color green na yan, papuntang Ogori. Yung red na yun, papuntang Omuta. So, matagal pa. Okay, finally, dito na ngayon tayo sa mismong Yanagawa Station. Then, ang ganda ng station nila yun, as you can see. And dito sa legend, makikita nyo naman dito, nakalagay na agad dito is Canal Boat Sailing. Yun kasi ating pinunta talaga dito. Ngayon, nandito tayo, nagtanong tayo. Mayroong staff dito na kumuusap sa atin, tapos binigyan tayo ng ganito. Na kung saan, nakita ko din sa mga comment section sa TikTok na mayroong free shuttle na ino-offer. So ngayon, tara, magpunta tayo doon. Buti na lang sakto na pagtanungan nating staff dito mismo sa mismong Yanagawa Station. Ayan, tignan nyo, our free shuttle bus stand. Kumakaway na sa atin. Let's go! Canal? Boat? This one? Okay. Thank you. Ayan, tignan nyo, free yan. May kasama din tayo. Let's go! Tingnan nyo ang nasakyan natin, yung free shuttle bus nila. And makikita nyo dito. Pero kung in a hurry is pwedeng, ang nire-recommend nila is bus or taxi. I'm so excited dahil purely exploration itong ating gagawin dito sa Yanagawa. Tingnan natin kung ano mga possible nating makita. And aside from that, ang mga nakikita ko dito na vlogs about this one sa TikTok is meron dito mga pasalubong shop, mga ganyan, kainan, yung mismong canal boat, ganun. So, okay na din yan, di ba? For experience. Alam niyo, nakakatuwa yung part na meron tayong nakausap na staff doon. Tapos siya yung nag-a-assist ng pa-free shuttle. Kung hindi tayo nag-reach out ng staff doon, hindi natin makikita agad yung free shuttle bus station. So tingnan niyo, doon din tayo papunta sa talagang nasa Google Maps ko. Pero hindi na tayo nag-bus, libre na, di ba? Ang galing. Let's go down. Here, thank you. Kalagay dun kanina sa nakausap natin na price is 1,900 yen. And check pa rin natin kung ganun talagang pricing. Okay. So, ito yun. Cool! Finally, nakapunta na rin dito. Check again sa bucket list. Ito po ang name, Shogetsu Punting Station. Let's go! More comfortable for your boat tour, something. You too can be boatman. Ang galing, may paganyan. So, yan, bayad tayo. Meron din sila mga binibenta dito na mga ganyan, mga drinks. So, tignan nyo, yung tea, 190 yen. Parang Yakult ba to? 200 yen.
Ganyan. Hello, for one? Yeah. English? English, okay. English, yeah. And what time is the shuttle bus later after my ride? I see. Next spot, 2:10. Okay, here, to It's here. 1 hour, so 3:10. Okay, 3:10. So, ang presyo guys ay 1,900. Tumatanggap din sila ng card, Visa, Mastercard, ganyan. And also, pwede nyo din gamitin yung inyong mga IC card. So, binigyan tayo 210 na ride. Tayo na agad. Me? Okay. Thank you. Okay. Bilis naman tayo agad. Diba? Nakakatawa. So, ang bilis naman. Like, bibili lang natin ng ticket, andito na agad tayo. Bali, syempre may kasama tayo. So, hindi siya private, okay? So, public to. Shared, ganun. And 1 hour, nagtatagal tong mismong Yanagawa boat ride na to. Then, hindi siya round trip ha. So, dun sa station natin kanina, sa kabilang station, dun tayo sasakay ng shuttle. And then, as you can see, napakadaming boats. Tignan natin. 1 hour to. And make sure na mag-wear kayo ng sunscreen nyo dahil mainit. Hindi ko alam kung saan sila nakakuha ng ganito. Feeling ko pinrovide sa kanila yan. Tayo. Wala. Ayan, tignan nyo. Ang dami din natin. Ayan, diba? Look. Ay, itsura ng likod. So, habang nandito tayo, nagsasalita yung mismo nagsasagwan ng Japanese and konting English. Itong Yanagawa, sikat na sikat to na guys, na Venice of Japan. So, nahiya ako magsalita kasi tahimik yung mga katabi ko. Pero iba maingay din. Tapos alam nyo, ang nakita ko nga sa mismong TikTok, sabing ganon, kumakanta daw yung mga nagsasagwan, pero yung amin hindi kumakanta. Wow, nag-demand pa na kumanta. Yan, so dito sa area na to, dito daw yung fishing point ng eel or unagi. Dito, side na to. Ayan, so in-explain nung nagsasagwan sa atin na kaya pala hindi sila tumatalon kasi masyado mababa yung tubig. And dangerous daw yun. Mayroon pala ditong high tide, low tide, no? Tahimik. Nahiya tuloy ako mag-ingay. Ayan, kumakanta na. Kala ko hindi kakanta eh. Diba kumakanta siya? Ito daw area na to, maganda daw to kapag Sakura season. So if ever kapag pupunta kayo dito ng Sakura season, sakto, maganda daw dito sa side na to. Puro pink. Tignan nyo naman, may shopping spot dito. May mochi, ice cream, kung gusto daw. Diba? Okay, so tapos na tayo doon. Masaya siya. Nakaka-calm. Hanapin natin yung papunta doon sa mismo shuttle. Madala ko nakikita ng shuttle bus. Ayan. Buti nakita natin si Kuya. Saka, in-scan natin yung QR code para makita sa Google Maps. Okay, finally, andito na tayo ngayon sa Yanagawa Station. Okay, let's go na. Bumalik na tayo sa mismong city center. Yeah, let's go! Alam nyo, one of the best na dapat na gawin nyo dito pag nagpunta kayo is kumain kayo ng mismong eel. Kaya lang tayo kasi busog pa tayo kaya hindi na tayo makakakain dito. Pero kakainin naman natin yung dito mismo sa Japan. Ayan, so hintayin na lang natin yung mismong train. As you can see, ang dating dito is 3:37. So, maghintay pa tayo ng 20 minutes. Then, 8 stops siya going back dun sa kanina natin. And if ever kung gusto niyo mag-intay, mayroon po mga waiting room na ganyan. Malamig dyan sa ganyan. Then, kapag ka naman winter kayo nandito, naka-heater naman yan. And bawal dyan manigarilyo ha. And dyan merong mga vending machines if ever. Finally, andito na ngayon tayo sa Tenjin Station at ngayon pupunta tayo sa Ohori Park and after Ohori Park titignan natin ang Fukuoka Tower naman, okay? Di ba alam nyo naman kapag nagpupunta tayo sa iba't ibang bansa, gustong gusto ko pinupuntahan yung mismo mga tower. Kaya ngayon, let's go! Kasi mahaba pa ang araw. Actually, it's already 4 PM na pero parang for me, kaya pa yan. Okay, so andito na ngayon tayo sa Ohori Park Station. So gusto ko lang sabihin sa inyo na itong Ohori Park katabi lang niya yung Akasaka. And yung Akasaka, katabi lang niya yung mismong Tenjin. So, magkakatabi lang yung mga pinag-check-in na natin, yung mga pinupuntahan natin, ganyang level. Kaya ngayon, let's go out at doon tayo lalabas sa exit number 2. Again, kung bago lang po kayo nanonood dito sa ating travel series na Fukuoka, gamitin nyo po ang Google Maps application para makapag-navigate kayo
kung paano magpunta dun sa isang lugar, kung saan kayo sasakay, ganyan. Okay, saan tayo dito? Look at my card. Kasama na ng mga coins. Ganyan. Then, tatap na lang. Yan. Yung mismo exit 2. Tapos, tatawid tayo dito. Puntang Ohori Park. Alam nyo, dito tayo tinuturo ng Google Maps eh. Dito daw dadaan. And meron din kasi dito. Kaya lang, dito yung Ohori Park. Okay, sige. Sundin natin si Google Maps this time. Sana naman, tama dito. Ito ba eh, tama. Tama ba to? Alam ko namang safe tayo dito at Japan to. Pero bakit walang nagdadaan? Ay, ang galing. Shortcut. Tama! Ang galing mo Google Maps! Ayan, we're here finally! Nice! Meron doon yung parang sa Baguio. Naalala nyo yun? Yung parang sinasakyan ng mga bibe. Ayan o. Cute! Ayan. Ano yung mga tubig na ng mga duwaladoy dito. Okay, so additional fun fact dito sa Ohori Park, na itong Ohori Park is located siya sa mismong central part ng city center. And yung ibig sabihin ng Ohori is large moat. Okay? So yung moat, malalaman nyo, I mean makikita nyo yun kapag kunyari sa mga castles, ganyan. Kasi originally, ito mismong area na to ay parte talaga siya ng mismong Fukuoka Castle. Okay? So ilalagay ko dito itsura ng Fukuoka Castle sa screen. So yeah, so ito yun. And hindi ko pa nakikita so far in person ngayon yung Fukuoka Castle. But yun ang kanyang history nung binasa ko sa Google like bago ako magpunta dito. Mga relax lang, pwede kayong mag-chill dyan. Though hindi ko alam kung magkano sumakay sa ganyan. And wala din naman akong balak. That's aside from that ha, dito mismo sa area na to, meron ditong Japanese garden. Kaya lang yung Japanese garden ay hanggang 5 PM lang yun. And since ganito oras na tayo nag-explore, hindi ko alam kung bukas pa siya. And tatry natin pumunta doon, pero ala talaga yun sa ating itinerary for today's video kasi ang plano lang talaga natin itong parke mismo. And if ever, kung pupunta kayo dito sa Fukuoka tapos nasaktuhan nyo yung mismong cherry blossom season, maganda magpunta dito sa Ohori Park dahil yun nga, makikita nyo to, yung mga mismong mga puno-puno dito na merong mga cherry blossoms, ganyang level. Do tayo kasi hindi kasi yun yung ating punta ngayon. Pero ayan, kung titignan nyo, nagka-transform na siya into autumn leaves. That's yun. I mean yung autumn part na magko-color orange ng level. Ganun. Ito po yung Ohori Park Japanese Garden. Okay? So ito ang makikita nyo sa loob. Ayan. Yung parang nakita lang din natin sa Kyoto. Ganyan po ang itsura. And guess what? 5 o'clock yan magsasara. And guess what? What time na? 5:02. Pero wala naman talaga sa itinerary natin yung Japanese Garden. Pero if ever, pwede kayo magpunta dyan pag nandito kayo. Dito po yun. Ayun yung ticket office. 10 o'clock to 16:00 siya open. So sarado na rin pala talaga siya. Kasi kababa lang natin ng ganyang oras 16:00. Dahil nasa ano tayo, diba? Yanagawa. 1 hour early siya nagsasara sa ticket office. Now, let's go na sa Fukuoka Tower. At ngayon, sasakay tayo ng bus. Ayan, as you can see, from here sa mismong Ohori Park, sasakay tayo ng bus. And malapit lang naman, konti lang naman yung lalakarin. And 210 yan lang naman ang pamasahe. Basta meron kayong IC card, okay? Or lalakad pa rin tayo ngayon. Dahil hinahanap natin ang bus stop. Grabe din dito sa Japan, no? Ayun na, as you can see, walang mga katao-tao talaga. Nakakatuwa lang, ang tatahimik ng mga tao dito. Super! Ayan na, we're here finally sa Fukuoka Tower. Ayan na yung tower, nakikita niyo ba? Ayan, let's go! Again, kapag sasakay kayo ng bus, is dapat itatap niyo to pagpapanik kayo, tapos pagbababa kayo, itatap niyo ulit. Yung pagsakay sa bus sa gitna, tapos yung pagbaba dapat sa harapan, sa tabi ng driver. And kiklik nyo to. Yan, para ma-stop. Lagi nyo tatandaan yan ha. Hindi ko ata nababanggit sa mga ibang vlog, pero kapag kabababa kayo sa bus dito sa Japan, laging sa harapan ang pagbaba, hindi sa gitna. Dahil yun ang parang rule nila, or I don't know, or nakasanayan na kapag pa-exit yung passenger sa harapan, pagpapasok sa gitna. Okay, let's enter here para makapunta tayo sa tower. Okay, so ito ang daan. And meron ditong parang pharmacy na naman. Alam nyo, mura sa mga pharmacy sa ganyan kumpara sa mga mismong Don Quixote. Ito, may kainan dito. Di ba walang katao-tao, no? Pero gusto kong kumakain sa mga ganyan. Ayan, meron ditong ganyan pang kainan. Then meron McDonald's. Tapos ayan, as you can see, nakalagay na dito yung sign. Fukuoka City Public Library and City Museum dito. Tayo Tower dito. Hala, ayan na, Fukuoka Tower. Hello! Okay. Oh, ang taas oh. Ang taas. Let's go! Okay, so let's check how to go up. Tignan natin. And ayan, as you can see,
Today, business hours, 9:30 ng umaga, nakabukas at magsasara sila ng 22:00 or 10 p.m. Ayan, Fukuoka Tower. Maraming option lang tayo. I-check ko lang sa clock kung meron siyang clock. Kasi kung walang clock, mag-walk-in tayo. Kasi usually, di ba pinagkukumpara ko lagi yan, mas mura kapag ka sa clock. Fukuoka Tower. Walang Fukuoka Tower. Ay, mayroon. Ayan, Fukuoka Tower admission ticket. 292 pesos dito. Ayan ha, 292 pesos yung presyo niya kay Klook. Wala pang code yan. Ayan, tapos nung ginamit ko yung code, naging 283.2 pesos na lang. Ayan, gusto ko makita yung mismong presyo ng adult dito pag kumparahin natin. Hindi siya nakikita sa screen, pero yung adults, 800 yen. 800 yen yung adults. And ayan, kung titignan nyo yung 800 yen, ang halaga niya 306 pesos. So, mas mura pa rin kay Klook kapag ka after ng discount code. Ayan, so binili na natin, processing payment, 283 natin nakuha. Refresh natin kung okay na. Oh, medyo matagal. Ayun na, okay na, let's go! Ngayon, hanapin na natin yung entrance. Okay, so ang lakaran dito sa mismong Fukuoka Tower is kapag ka bumili ka pa rin ng ticket kay Klook, papapalit mo pa rin ng paper yung ticket mo, pero at least nakatipid kayo. Okay, let's enter! Wow! Kung OG viewer kayo at matagal na kayo nanonood sa akin, alam nyo na mahilig ako sa mga ganito. Ayan na, andito na tayo. 本日は福岡タワーへお越しいただき誠にありがとうございます。これより高さ123メートルの最上階まで約70秒でご案内いたします。Tatakot ako talaga yung mga trip ko talaga eh. Ayan. So, paikot siya. Ang ganda! Ito yung second punta natin ng mga tower. Na ganitong klaseng tower na gabi. Ang ganda pala kapag kagabi, no? Usually kasi maaga tayo nagpupunta eh. Tignan niya, meron ditong pa black light. Ang tawag dito sa lugar na to, sky illumination. Meron parang pa stars dyan, ganun. May mga screen dyan na kung saan kanina pinakikita dyan na dito sa side na to, yung Seoul, South Korea. Dito naman yung Osaka, tapos yung Tokyo. Ayan, tignan niya, may sky cafe and dining dito. May mga coffee, drinks, ice cream. Let's go down! So, nakapagmuni-muni na tayo. Then again, pagka sa mga ganito, diba? Alam niyo yan, mahilig tayo sa gano'n. Ayan, dito sa side na to, pwede kayo ditong maglagay ng mga love locks. Ayan, as you can see. Mga love locks dyan. Diba? Dami, oh. Ayan. super dami. Sila ka-color, may paganyan-ganyan pa. Okay, ang dami, yan. Wow, super. Tapos dito niya isusulat yung mga kailangan isulat sa love lock niya. Okay, so finally, we're done dito sa Fukuoka Tower. As you can see, nasa likod ko siya. And so far, nag-enjoy ako. Worth it itong trip natin ngayong araw na to. Kaya guys, if ever, kung nagustuhan niyo itong vlog natin, feel free to comment your thoughts down below. And also, pag hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa akin. And also, kung mayroon kayong gusto i-PM sa akin, direct message nyo lang ako or PM nyo ako sa aking Instagram account. Again, this is Ivan Guzman. So, yun lang. Thanks! We'll be right back.